Distrito 3, handa na ba kayo? Isang malakas na hey! At ngayon po, kinararangan ko na ipakilala sa inyo ang taong kahit kailan di tayo iniwan sa laban ng pandemya. Ang taong galing sa hirap, subalit nagsumikap ang magbabalik ng ningning at gloria ng lungsod ng Maynila. Ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme. Number 2 sa balata, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Joyce parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka niyan, pwede mo namang kunin. Wala kang palusod kasi madaming paraan. Pangarap maliit pag di ka kinabahan. Puso tumibig pero di dahil alam mo ba yan? Dahil sa Ay, at mo George talaga siya. Baon na baon eh. Magandang gabi sa inyong lahat, mga batang Santa Cruz. Una ay maraming salamat sa inyo sa oras ninyong pinagkaloob sa amin. Bagamat mukhang hindi pa kayo kumakain. Hindi pa kayo kumakain? Taas ka kamay ng hindi pa kumakain? Ay mag-alala. Lilipas din yan. Anyway, maraming salamat sa inyo. At natutuwa kami. Marami sa inyo masasakit na binti. Kakatayo pero nandiyan pa kayo. At sa aming mga naabala, pasensya na po kayo. Konti lang tiis. Saglit lang naman to. Hindi naman kami magtatagal. Dala ng pangangailangan. Kailangang makausap kayo ng mga kandidato ng Yorme's Choice. At hindi naman namin sasayangin ang oras ninyo para makapakinig lang ng mga panira. Wala kayong maririnig na panira sa amin, partikular na sa akin, laban sa mga nandiyan. Bagamat nakalulungkot, magkaganon man, mukhang ako ang almusal nila lagi, ako ang tanghalian, ako ang hapunan. Yung isa naman, nakisali pa, ginawa kong pulutan. Nalulungkot lang ako na bakit humantong sa ganong bagay na ang isang kandidato kailangan niyang siraan ang kalaban niya, imbis na kung ikaw ay nakaupo, ang tangi mong gagawin ay mag-ulat sa tao kung ano ang ginawa mo at kung ano ang gagawin mo sa kinabukasan. Tama ba? Pero mukhang ibang linya yung gusto nila mangyari. In fact, marami sa inyo rito, most likely, nakausap na nila. Total, hindi pa naman kayo kumain. Yung iba naman sa inyo nakatanggap ng 1,000. At saka 5 kilong bigas. Okay, pero okay lang yan. Abay, bakit? Tanggapin nyo lang ng tanggapin. Total, hindi nyo naman yan hiningi. Binigay sa inyo ng kusa. Tama ba? Sayang din yun, laman tiyan din yun. Ayaw kayong bigyan? Ha? Mahinang klase ka. Oh. Pero abangan mo. Pero, Nay, Tay, nalulungkot din ako dahil noong October 9, nung nagsimula, nung natapos, yung filing of candidacy
October 9, sinimulan na akong singilin ng utang na loob. Ang sabi, wala daw akong utang na loob sa kanila. Sige, tingnan natin. Kayo na ang bahalang humusga. Nay, tay, ako, personal kong paniwala, ito yung akin lamang, ano? Hindi ko naman kailangan kayo din. Ang personal kong paniwala, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Walang katapusang bayaran. Tama ba? Kaya naman bilang ganti, ako mismo ay malaki ang utang na loob kay Danny Lacuna. At yan ay hindi ko kinubli, hindi ko tinanggi o ipinagkaila. In fact, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, ay inaruga ko naman yung kanyang mga anak. Tingnan natin kung totoo ba. For almost 20 years, kayo po ang humusga, mga nanay, tatay ko. Unang-una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. At sumagot na sila. Si Philip Lacuna raw ay halal ng bayan, kaya hindi ko natulungan. Ngayon, may mga chairman dito. Alam yan. In fact, si dating nasirang chairman Oliver, inabot niya yan. Ipinakikiusap ko yan na iboto ng kapwa niya chairman upang mabotong presidente ng Liga ng mga Barangay. Ayaw silang iboto. Bakit? Medyo nayayabangan ng konti. But then again, ako na may pinakinggan ng mga chairman at siya'y naging presidente ng mga chairman at naging konsihal kasi yun po ang resulta no. At yun ay tumagal mahigit 1 dekada. Pangalawa, si Lay Lacuna. Nakaupo? Ganon din bilang presidente ng mga barangay chairman sa buong Maynila. At patapos na rin ang termino. Dahil pagkatapos ni Philip, siya naman ang pinatakbo kong presidente ng Liga ng mga Barangay. Ayan, si Rolling J, barangay chairman yan. Ayaw din niya doon, pero binoto pa rin niya. Dahil ipinakikisuyo ko lang. For some reason, I don't know. But, pangatlo, si Dennis Lacuna. Nakaupo? Ginawa kong department head. Naku, may nagsinungaling pa. Pero okay lang yon. Facts lang tayo. Huwag na tayong maninira. Pangapat, Dr. Fox Pangan. Nakaupo? Sino siya? Asawa ni ate. Head ng Manila Health Department. Sino nag-appoint? Hindi daw. Si Alfredo Lim daw. Patay na si Mayor Lim nun eh. But anyway, hayaan natin. Nakaupo ba? At siya ang una kong tatanggalin kapag nakabalik ako sa City Hall. Bakit ho? Galit ba ako sa kanya? Hindi. Galit ako kasi, mga batang Maynila, ipagtanong ninyo sa lola nyo,
ipagtanong nyo sa lolo nyo, sa nanay at tatay nyo, yan ang nagpahirap sa mga pasyente sa health center dito sa Maynila. Bakit? Anong ginawa? Saan ka na ba nakakita? Magpapacheck up ka lang sa health center. Kailangan naka-online schedule ka pa. Wow. Sosyal. Eh, paano kung wala ka cellphone? Paalam na aking ina. Kala mo, Apple, ikaw lang marunong kumanta. Oh, magaling ba kumanta si Apple? Binobola nyo naman si Apple eh. Parang gusto nyo pang umisa. Panglima, si ate. Nakaupo? Upong-upo. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na tayong lahat, naging bahagi ng katagumpayan ng mga anak ni Boss Danny. Ngayon, kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga niyan. Tama ba? O ngayon, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko naman ay oo. Abay, bakit? Eh, Pilipino ako eh. Ganon talaga tayo eh. Sayad sa gusto natin, ang utang na loob walang katapusang bayaran. Oh. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Abay, bakit? Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan ko. Masama naman ba na dinggin ko yung panawagan at sigaw ng taong bayan? Eh, yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigawan kayo. Taong bayan sumisigaw na bumalik ka na, siya sumigaw, wala na babalik! Napanood niyo? Napanood ko din. Kala ko mapapatid yung related eh. Eh, bakit sila nagagalit? Bakit sila nagagamba? Bakit sila natatakot? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. Bakit natin pangungunahan na magiging desisyon ng taong bayan? Kung ikaw ay may ginawa at tinupad mo ang iyong tungkulin sa taong bayan, wala ka dapat ipangamba. Pwede ka na matulog dahil kahit hindi ka makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Nagagalit? Nanggagalaiti? Eh, bakit ba ang pinag-uusapan dito nila ay tungkol sa relasyon namin? Hindi ba dapat ang pinag-uusapan natin dito ay yung relasyon natin at obligasyon natin sa taong bayan? Yung mga politiko, pag maghahalalan, magkakaaway. Yung mga magkakapitbahay, magkakaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Eh, magkapitbahay, kaaway pa rin. Hindi naka-move on. Oh. Eh, ano ba sinasabi nila? Araw-araw, pinapatawag kayo. Dinadala pa kayo sa Ninoy. Sinasakay pa kayo sa bus. Sa SM. Sa Tutuban. Alam na, no? Eh, sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, bawal na yun. Totoo lang. Nung isang araw, nasa Rasak. Pero hindi yan eh. Eh, naniniwala naman ako eh. Matatalino naman ang mga taga Maynila. Ano, 1,000 lang ba halaga nyo?
Hindi ako naniniwala doon. O, anong sinasabi? Anong sinasabi ng gagalaiti doon? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo? Sila ba may sabi? Narinig ko rin eh. O, sige. O, pag-usapan natin. Utang. O, tingnan natin ha. Nay! Tay! Diyan sa Kodli, mga lolo't lola ko. Dito sa Wakali. Ha? Nung binoto ninyo akong mayor, noong 2019, wala kayong narinig sa akin kahit isang beses na sinisi ko yung sinundan kong mayor dahil walang iniwang pera. Wala. Mag-google kayo. Hindi ko sinisi yung nakaraan. Anong ginawa ko? Nag-move on kagad ako. Anong ginawa natin? Nilinis natin ng Maynila. Kinakalawit ko yung mga tolongges. Nagdidisiplina tayo sa Maynila. Umaangat na tayo. Kinokopya na tayo sa buong bansa. Naging pulisiya ng DILG yung ginawa natin sa Maynila. Tayo ang naging modelo. Lumilipad na tayo. Bigla tayo nabangga. Boom! Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Tama mali? Mahulaan ko ba na magkakapandemya? O, anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Takot na takot ang mga taga Maynila. Takot na takot ang taong bayan. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Na baka sila'y mamatay sa COVID-19. Baka sila'y mamatay, dilat ang mata dahil nagugutom na. Anong sinabi ko, mga batang Maynila? Hindi ako ni minsan nagkubli. In fact, ngayon lang kayo nakakita ng mayor sa Maynila. Araw-araw nakikita ninyo ano ang nangyayari, ano ang naganap at ano ang gagawin. Dahil open book ang gobyerno ng Maynila. Anong sinabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Dahil pag ako, wala nang mautangan, wala nang maibebenta, nakita nyo tong relo na ito, ipatata sa kutok kay tambunting makaraos lang tayo. Kayo ngayon ang matanong ko, mga nanay, taas ang kamay na may anak dito. Real talk lang, real talk lang tayo. Real talk. Joints parang mafia. Mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope. Sino sa inyo ang may anak? Taas ang kamay. Real talk lang tayo ha. Kapag walang makakain ng anak nyo, gagawan nyo ng paraan? Hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? O, yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, kayo na naparito, kayo ay saksing buhay. Dahil yung ibang saksi ko, patay na eh. Baka naman magagawa. Nagka-COVID eh. Pero kayo mga nangabuhay, kayo mismo ang makapagsasabi sa inyong sarili at sa inyong pamilya, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Tama mali? Natanggap nyo? Nakain nyo? Oh. Ilang pamilya? 700,000 families. Yan ang kwento. Mayaman, middle class, mahirap. Buwan-buwan, may food box. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama mali? Oh. Yun yung kwento. Lagyan natin ng kwenta.
Ito ang kwento na may kwenta. Kasi yung panira nila, walang kwento, kaya walang kwenta. Tama mali? 700,000 families, 700,000 food box. Ilagay na lang natin sa 1,000 piso bawat isa. No, magka. Patay na. Daming zero. 700 million piso. Times 8 months. 8 times 7. 56. 5.6 billion. Chinicha, niluwa. Wala na. Shh. Tama mali? Pero nakain nyo. Natanggap nyo. Nagkaroon kayo ng kapanatagan. Shh. 5.6. Pagkain pa lang yon. Hindi ko pa binabanggit yung 1,000. Tama ba? Yung kakap. 700 million plus 5.6. 6.3 billion. Tama? O ngayon naman, taas ang kamay ng may nag-aaral na anak sa public school dito. Ayan, may pa isa-isa ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At least may testigo tayo. Nay, tay, nagpandemya, lockdown. Ano sabi ni Secretary Liling Briones? Walang face-to-face classes. Tama mali? Ano sabi? We will go online classes. Tama ba? Takot na takot yung ama. Takot na takot yung ina. Bakit? Wala nang trabaho, kapos na sa chicha, totosgas pa sa tablet. Pero hindi. Hindi sila nangamba. Bakit? Nagkaroon ng tablet ang lahat na mag-aaral sa public school sa Maynila. Tama mali? Nawakan nyo? Natanggap nyo? O hindi lang tablet, may internet pa. Tama ba? Teacher, 10,300 teacher. Bumili tayo ng 11,000 laptop. May laptop na yung teacher, may internet pa yung teacher. Tanong, nakaraos ang pag-aaral natin? Nakatawid tayo? No, magka. 1 billion pesos. Laptop, tablet pa lang. Internet, 300 million. 6.3 plus 1.3. 7.6 billion. Marami bang pera yun? Marami? Kasi may napanood ako eh. May isang nagsasalita, Tay, nakita mo ba yung 17 billion? Malaki yun. Kaya mo bang bayaran yun? Nangangayayat na nga ako eh. Kakabayad ng utang. Tay, Nay, 2 bagay pa lang ang binabanggit ko. Wala pang remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, daang-daang libong halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyenteng may COVID-19. Tay, Nay, wala pang AstraZeneca, bakunang binili natin para sa mga taga Maynila. Tay, Nay, Jose Reyes, San Lazaro, UST, lahat ng private hospital, pati Chinese General Hospital. Wala ng COVID bed capacity, pero ang Maynila may tinatag na Manila COVID-19 Field Hospital. 300 million pesos. Nay, Tay, nung araw, para tayo naging adik nung panahon ng pandemya. Bakit? May umubo lang. Ay, may COVID. O, pero panatag na panatag ang loob ng tao. Bakit? Kasi ang testing sa Maynila, 1-2. 1 to sawa. Dot dito, dot doon. Tama mali?
May gastos ba sa inyo? Gastos ba ang pamahalang lungsod ng Maynila? By the hundreds of millions of pesos. Nay, tay, yun ay pandemya. Eh paano pa yung Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1? San Lazaro Residence, nakapunta na ba kayo ron? Pagpunta nyo sa San Lazaro, makikita ninyo, 20-story housing in city vertical housing program. San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Base Community, mga pabahay sa loob ng Maynila. Mag-aminan tayo, lalong-lalo na yung mga matatanda. Ito, address ko sa inyo. Nay, tay, yung mga matatanda rito, ang tagal nyo nang namumuhay sa Maynila. Magtatapatan lang po tayo, ha? Ang tagal nyo nang namumuhay sa Maynila. Marami na nagdaang mayor, pero ni minsan, wala kayo nakitang mayor nakapagpagawa ng ganitong karaming pabahay sa loob ng Maynila. Pandemya pa yun. Tama, mali? Oh. Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School sa Espanya. Noong umalis ako, 5-story na. 3 years after, 5-story pa rin. Nay, tay, bagong ospital sa Baseco. Noong umalis ako, tapos na yung ospital. Ngayon, 3 taon na akong wala, sarado pa rin ang ospital. 10-story fully air-conditioned, bagong ospital ng Maynila. Na may MRI machine, na may CT scan machine. Bakit ang pinagtataka ko, walang nakakagamit ito ng mga taga Maynila? Ang sagot, hindi ko alam. Hindi po ako ang mayor. Pero ang tanong, meron ba yan? Yorme, opo, ano yan, drawing? Yorme, mahal ba yan? Milyon-milyon ba yan? Hindi. Hindi yan milyon-milyon. Daang-daang milyon. Bakit? Gusto ko mabuhay yung mahirap eh. Makalaban man lang siya ng patas eh. Biri mo, i-MRI siya, CT scan siya. Yung may pera, na-afford yung 7,000, na-afford yung 15,000, na-afford yung 30,000. Eh yung pobre, paano ngayon? Paano ngayon? Bibigyan mo ng himaspirin. Huwag kang mag-alala na, gagaling ka rin. Ano ba gagawin mo? Susubukan mo ng yakapsul. I love you. Kaya ko yan binili. Para kanino? Para sa mga taga Maynila. Ang tanong, bilyon-bilyon ba lahat ito? Talaga? O hindi ko naman pera yan. Pera nyo yan eh. Oh. Napakinabangan ba ng tao? Naramdaman ba ninyo may gobyerno nung panahon ng pandemya? Oh. Eh bakit ngayon? Lahat daw ng ginawa ko, mali. Mali daw. Mali daw. Ay, sabi ni Chihuahua eh. Pati nung amo niya eh. Oh. Mali daw. O sige, total nagbigay naman sila ng 1,000. Payagan na natin, saglit lang. Total, kwentuhan lang to. Kung ako ay mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa niyan eh. Tama ba? Sinong vice mayor ko nun? Sinong majority floor leader nun? Chihuahua. Eh bakit ngayon mali? Eh mali pala. Eh bakit nyo inaprubahan? Mali pala eh. Bakit nyo niretipika? Mali pala eh. Bakit binigyan nyo ako ng authority? Chihuahua. 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 Ako na itay. Real talk lang tayo. Ito ko sa harapan nyo. Inaakusahan nila ako. Utang dito, utang doon. Utang ina niyan. Nung isang buwan,
nag-cutting ribbon sila ng San Sebastian Residence at Pedro Hill Residence. Nag-cutting ribbon sila kasama si Chihuahua. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa noon ng housing na yon. Wow! Ngayon, sila may gawa. Nung pinambili, yung pinampagawa, inutang ko, ako ang may kasalanan. Wow! Chihuahua. 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 O ngayon, mga nanay ko, mga tatay ko, ito ko ngayon sa harapan ninyo, inaakusahan nila. O, saan kayo nakakita ng inaakusahan? Umaamin. Bakit? Hindi ko kakahiya yung ginawa ko. At least, makapaglalakad ako na mag-isa sa Oroqueta, sa Antipolo, sa Avenida, sa Mansulok ng Maynila. Isa lang ang masasabi ko. Salamat sa Diyos. Nakaraos tayong lahat ng pandemya. Tama ba? Nakaraos ba tayo? O di okay? Utang. O pakisabi nyo sa kanila, pag nag-house to house dito, o pag nagpatawag ulit sa Rasak, puntahan nyo, sayang din. Iniintay pa, batch by batch yan, huwag kang mag-alala. Darating din yan. Diyan ka lang sa Gedli. Oh, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pwede ba makisuyo? Kasi bawal ang cellphone dun eh, pagka pinapatawag kayo eh. Baka ma-video. Alam mo bakit sila takot? Alam niyo ba, ngayon lang ako nakakita ng kandidato, nagsasalita sa publiko, pero bawal mag-video. Alam niyo bakit? Ang galing mo ah. Ayun, no, naintindihan niya kagad. Alam niya, vote buying yun eh. Alam niya. Alam niya. Kaya bawal buksan yung cellphone. Saka pangalawa, alam nila, yung sinasabi nila, baka mademanda sila. O ako na umaamin. O nangutang ako. Pwede ba makisuyo? Pag nakausap nyo sila, sabihin nyo, oy, utang daw kayo ng utang. Magsilayas na kayo dyan, si Yorme na lang daw magbabayad. Ang tanong namin, ano ang ginawa nyo sa amin sa loob ng 3 taon? Nauna pa yung buhok eh. O ngayon, Nay, Tay, real talk tayo, real talk. Two joints parang mafia. Mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at Matanong ko kayo ngayon, after everything said and done, matapos mangyari at nasabi ang mga bagay-bagay, kayo ngayon ang matanong ko, ano, gusto nyo pa ba akong bumalik? Baka chinacharot nyo lang ako, ha? Sigurado kayo? Hindi nga. O sige nga, taas nga kamay na gusto kong bumalik. Uy! Talaga? O sige, o ganito. O, babalik na tayo. O teka muna, hindi pa doon nagtatapos yun. Bakit? Yung kinuwento ko, yun yung kwento na may kwenta. Pero, yun yung nangyari sa nakaraan. Eh, babalik tayo. Ano naman ang gagawin ko sa kinabukasan? Di ba dapat na marinig niyo yun? Hindi lang sa akin, pati sa kanila, at pati doon kay yan ang tapat at totoo. Ano ang una kong gagawin? Tatanungin ko kayo. Kasi tinanong ko na maraming tao. Positibo ang sagot.
Pero gusto ko malaman din dito sa Antipolo. Nay, tay, napapansin nyo ba ang Maynila? Parang dumudugyot ulit. Talaga? Totoo? Nararamdaman nyo? Nakikita nyo? O Nay, pumanatag kayo. May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Kanina nga papunta rito Galing akong Abinida, numangka ako dito sa Antipolo. Tuwan-tuwa ako para sa inyo Bakit? Ngayon ko lang nakita, ito real talk tayo Real talk, ang tatagal na natin dito sa Blooming Treat. Sumasakay ako rito, Divisoria, Blooming Treat, Balintawak. Dito lagi ang babaan yan. Ngayon ko nakita, liwaliwanag ng kanto Naalala niyo yan? Lahat ng intersection ng LRT nilagyan ko ng ilaw. Tama ba? Na-appreciate ko. Bakit? Kahit papano buhay pa yung alaala ng nakaraan. Kapaki-pakinabang ba sa driver yan? Sa lalakad? Exactly my point. English yan. Pangalawa kong gagawin, kayo ulit ang tatanungin ko. Nay, tay, napapansin nyo ba? Nagbabalikan na naman ang mga tolongge sa Maynila. Nagkalat na naman ang kriminal. Snatcher, holdupper, solving boy. Saan ka nakakita? Tanghaling tapat, Abinida. Ordinaryong jeepney driver, naghahanap buhay. Dadakmain ng 4 na bata yung kanyang kinita. Mamiso. Anong uri tayo ng gobyerno kung hindi tayo makapagbigay ng kapanatagan sa tao? Di bali tayong mahirap, wag lang tayong dugyot. Di bali tayong mahirap, makapamuhay lang tayo ng panatag. Nay, tay, dumami na naman ang adik. Kaya mga adik, babalik na ako. Tigilan nyo na yan. Masamang chemical yan. Tigilan yan. Rolling. Ito Diyos. Team Joints parang mafia. Mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa. Ang pangalawa kong gagawin, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Nay, tay, pumanatag kayo. Ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Habang natutulog kayo, panatag ang isipan ninyo dahil alam ninyo, madaling araw na nag-iikot pa si Yorme. Kaya mga talongges, 34 days na lang. Sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka, nang di ka magsisi sa huli. Ano, Apple, pwede na ako? Pangatlo kong gagawin. Pangatlo at huli. Wala na. After this, anong gagawin ko? Ibabalik ko MBN. Bakit? Yun ang susi ng tagumpay ng syudad na to. Bakit? Paano ko nasabi? Yun ang ginawa ni Lee Kuan Yew to address minimum basic needs. Housing, education, healthcare, jobs. Yung 4 lang na yun, tataas na ang antas ng pamumuhay ng tao. Maganda ba Singapore? Bulok yun. Ako na nagsasabi sa inyo, bulok yun. Dugyot. Ang kriminal doon, 5-5. Ang opium nung araw doon, pinapala. Pero tingnan nyo ngayon, dahil sa pamumuno ni Lee Kuan Yew. Maganda ba Singapore ngayon? Maganda? Sino nakapunta na Singapore? Sinong hindi pa nakapunta Singapore? Umpisahan nyo na, malayo-layo yun. Because I do believe, hindi ko kayo mapapayaman o anumang uri ng gobyerno. Pero ang gobyerno, tungo sa programa, kaya niyang pataasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang nasasakupan. Yan, mga nasimulan ko na, itutuloy ko na lang
ang pabahay, eskwelahan, ospital, at special mention yung health center, wala nang online. Online. Chinacharot-charot tayo. O ngayon, nagpapatuli. Nananawagan. Papatuli ka daw. Pero kailangan mo ng PhilHealth. Akalain mo, pati yung iyo pinagkakitaan pa. Hindi talaga, alam mo, yan ang difference. The difference between a person who understand yung kanyang nasasakupan o as another person who doesn't understand the feelings and needs of his people. Kaya, Nay, Tay, gusto nyo pa ba akong bumalik? Special mention lang. Pasensya muna kayo mga bata. Mga batang Maynila, ito special mention ko lang para sa mga minamahal ko, pinakapaborito kong lolo't lola, nanay at tatay na mga senior citizen. Nay, Tay, yung mga hindi na napepensyon dahil hindi na botante, dahil may sakit, pumanatag kayo lahat ng nawala sa inyo, ibabalik ko sa inyo. Biri mo, ginawa pang 1,000 kasi maghahalalan. Gusto pala nilang gawing 1,000, sana nung pagkaupo pa lang nila, ginawa na nila. Oh, may kanta dyan. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Oh, nawala nga. May 1,000 ka nga, nawala naman yung cake. May 1,000 ka nga, wala ka namang vitamins. May 1,000 ka nga, wala ka namang insure. May 1,000 ka nga, wala ka namang black rice. Binawi din. Tinamad, binigay na lang yung chapi. O kaya, Nay, Tay, para sa inyo to, lahat ng naibigay ko, lahat ng nasimulan ko, bilang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga matatanda natin, ibabalik ko sa inyo, mga minamahal kong senior citizen. O Nay, Tay, tapos na po, uwi na. Dapat pa ako sa 4. Gusto niyo ba talaga? Babalik ako? Promise? Pwede ba ako makisuyo? Straight nyo na to. Ha? Your miss choice na lang tayo. Alam mo bakit? Total, nagtigasan na ang mga leg ng mga yun eh. Di ba? O basta ako, masaya ako, makatulong sa kanila. Bakit? Ako na bahala dito sa mga to. Pag ito, nag-ibang landas, ibabalik ko sila sa tamang daan. Pwede? Hindi, kakasibuy ko yan. Nangongonyat ako. Totoo. Malaki ang politiko, nilalabanan ko eh. O, Nay, Tay, total, 2 grupo lang naman ang pagpipilian ninyo. O, unang grupo, your miss choice. Matamis. Yung kabilang grupo, ladies' choice. Kayo may sabi nun, hindi ako. Pwede your miss choice tayo? Promise, ha? Uy, mga taga Santa Cruz, sisingiling ko kayo. Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dibidendaso. Bubuksan ko yung gitna niyan, titingnan ko kung may prueba ba itong mga taga Santa Cruz na ito. Aba, nagprueba? Aba, nagtotoo? O, kayo yung nagtotoo. After election, ako naman ang singilin nyo para sa kanila. Pwede? Bong Alvarez! Roland J! Chris Tagle! At ang sikat na sikat ngayon. Lagyan mo ng S. Ano? Cookies! May S. Ang sarap Oh, may S. naman! Oh. Ang sarap-sarap! Masarap ba yung cookies ni Mocha? Masarap? Talaga? Oh. Mocha Uson. Ito, magkakalaman to. Kanya-kanyang edad to eh. Pero ako may duda. Lamang pa rito si Letlet sigurado. Sino mas gwapo? Si Letlet, si Tol?
Mga bata lang. Titingnan ko yung mga matata. Sino ang mas gwapo? Si Letlet o si Tol? Si Tol talaga? Talaga? Si Tol? Talo ka. Huwag ka mag-alala, Let. At ikaw naman, Tol. Dapat ka mag-alala. Let, nasaan ka na? Nakita mo na kinabukasan mo. Sumasagi. Ay, nagkaan mo yan. Shampoo eh. Tol, sarka! Okay, magalala. Una-una lang yan. Dati, makapal din yung akin eh. Ito naman. Ako ha. Basta ako, masaya ako, naging bahagi ng tagumpay ni Chihuahua. With all honesty, pag umaangat ang tao at ako'y naging bahagi nun, ikinalulugod ko yun eh. Bakit? Bihira na bibigyan ng pagkataon na nakakatulong ka sa tao. Tama, mali? Tumigas ang leg. Alam mo, singiling ko. Ayaw ko nga naniningil ng utang na loob eh. Bahala na siya sa buhay niya. Maging busy siya sa Quadcom. Yun, doon siya sa Quadcom. Ang gusto kong congressman, yung bibisita sa bahay ninyo. Yung makikita nyo sa kalsada. At saka yung may proyekto. Nag-iisa lang ang proyekto nun. Perwisyo pa doon sa Arellano. Tinakpan pa yung eskwelahan. Nako, pag nakita ninyo yun, kawawang eskwelahan yun. Kaya, Nay, nandyan na yan. Let's move on. Pwede ba? Palitan na natin si Chihuahua. Pwede? Huwag nyo lang siyang asahan sa tono. Wala na pong kinabukasan. Pare-pareho kami ni Apple na wala sa tono lagi. Pero at least ako, panatag ako, ito may malasakit sa tao. Ang ating congressman, Apple Nieto. Mga batang Santa Cruz, arbor ko na to, ha? Personal kong nire-request sa inyo, si Apple Nieto. Ha? Mga nanay ko, Nay, promise ha? Promise. Yung vice mayor ko, graduate ng political science. So she knows the job. Tama? Graduate ng Lasal. Wow. Sosyal. Daig ko siya. Ako, taga Ateneo. So, parang ayaw niyo maniwala. Ba't nanamlay kayo bigla? Taga Ateneo ako. Ateneo de Tondo. Tondo High School. Siya ay aral sa kanyang ama bilang presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. Ang ating Vice Mayor, Chi Atienza. Anay, tay, straight? Your Miss Choice? Promise? Yung mga ladies' choice, lahat sila, iwalop natin. Tapos bigyan natin ng team song sa Mayo 12. Ito, team song natin sa kanila. Pwede, pag-graduate na natin sila lahat, puro naman sila reklamo eh. Tama, mali? Mga kababayan, mga batang Maynila, mga minamahal kong lolo't lola, nanay, tatay. Paulit-ulit kong sinasabi, I cannot do it alone. I need them. I need you. I cannot do this on my own. I need everyone's participation because together, all of us here, being Batang Maynila, being here in the city of Manila, if we come together, we can make Manila great again. Magandang gabi, pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Maraming salamat po. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Nag-iisang Yorbe, number 2 sa balota. Yorbe Isko Moreno Tumagoso. At
Tambong Yormes Choice ng Distrito 3 sa pamumuno ni Congresswoman Apol Nieto. Councilor Bong Alvarez, Councilor Rolly G. De La Cruz, Councilor Chris Tagle, Councilor Bong Causon, and Councilor Tol Sercan. At muli ang katuwang ni Yorme sa pagbalik ng Gloria ng Luzon ng Maynila. Vice Mayor Chi Atienza at Tambong Yorme. Isko Moreno de Maguasa at Tambong Yorme's Choice ng Distrito 3.